Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka, patawid sa Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka at pagdakay, sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Atin po munang balikan ang mga salita na iniwan po sa atin at nawa ito ay magsilbing gabay para sa atin pong lahat, sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Nung Lunes, sa pagdiriwang po natin ng dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa Panginoon, ang sinagot ni Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." Kung saan dito ay ipinahayag na si Maria ay magdilihi at manganganak ng isang lalaki, kung saan sa mga panahon na hindi pa sila nakakasal ni Jose, kung saan hindi pa sila nagsisiping ni Jose, siya ay mabubuntis na at ang kanyang ipagbubuntis ay ang anak ng Diyos. Pero ang sabi ni Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon." Napaalala sa atin na tayo ay alipin lamang na kailangan at dapat na sumusunod sa kanyang Panginoon. At ipaubaya sa Panginoon ang plano sa buhay natin. Magtiwala lang tayo. Nung Martes, ang sabi naman ni Kristo, sa patuloy na pakikipagpalitan niya ng paliwanag o pagtuturo sa mga saserdote at Pariseo, at dito kausap niya rin yung isa sa kanila, si Nicodemo, at ang sabi, "Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlimbutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sasabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit?" O yung pagtitiwala, kapag ito ay napalitan ng pagdududa, wala tayong matatanggap o tatanggaping anumang paliwanag. Nung Miyerkules, ang sabi naman, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Yung nga diba sabi po, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay si Kristo. Hindi para magparusa, hindi para magpahirap, kundi para iligtas ang sanlibutan. Nung Huwebes, ang sabi muli, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Hindi po sinasabi na walang problema, hindi rin sinasabing walang pagsubok na pagdaraanan, kundi ang nananalig hanggang sa huli ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at yun ang naghihintay na gantimpala. Pangako yan ng Diyos. Kahapon, nang magpakain si Jesus sa higit 5,000 katao, gamit lamang ang ilang pirasong tinapay at isda, at nakita ng mga tao na kayang mag-provide ni Jesus. Kaya niyang magpakain. Wala nang magiging problema. Pero iba yung pagtingin ng mga tao, hindi bilang anak ng Diyos, kundi bilang nakakapagbigay ng kanilang pangangailangan.
Kaya yung sinisigaw din nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Pero muli, yung kanilang pagtingin, gusto nilang gawing hari si Jesus sa lupa, dito sa mundong ito. Pero ang nais ni Jesus, dahil siya nga ay tunay naman na hari, ang nais niya ay yung siya ay tanggapin ng mga tao bilang Mesiyas, tagapagligtas, bilang anak ng Diyos. At ngayon, sa kwento natin, sa araw na ito, ang narinig natin na sinabi ni Jesus ay, huwag kayong matakot, ako ito. Kung saan ang mga alagad ay nasa isang bangka, patawid sa kabilang ibayo. Pakinggan natin na mabuti, Nang sila ay tumatawid, sumakay sa bangka, wala pa si Jesus. At doon nagkaroon ng malakas na hangin, lumaki yung alon, kung kaya't nataranta, natakot. Pero yun nga po, kung makikita po natin sa buhay natin, yung kung saan man, anumang bangka ang sinasakyan natin, bangka na sinasakyan ng pamilya, bangka na sinasakyan ng kumpanya, bangka na kung saan man tayo, maging sa relasyon, sa magkakaibigan, bangka ng simbahan. Makakaranas ng hangin, hampas ng alon, ito yung mga tinuturing natin mga problema na hindi maiiwasan kasi normal naman po yun. Kung nasa laot ka, nasa tubig ka, pag lumakas ang hangin, lalakas ang alon. Pero anong kailangan gawin? Huwag matakot. At kadalasan kapag natatakot, natataranta tayo at hindi yon nakakatulong. Hindi tayo nakakapag-isip ng tama. Yung kilos natin ay nagiging padalos-dalos. Maganda yung sinasabi na kalma lang. Uminahon. At huwag nating iisipin na pinababayaan tayo ng Diyos dahil ang pagkilos ni Jesus habang sila ay hinahampas ng malakas na alon, paparating naman si Jesus. Hindi nga lang natin kadalasan nakikita kasi nga nakafocus tayo dun sa alon, sa lakas ng hangin, nagkakagulo na, kaya hindi natin nakikita na paparating si Jesus para tayo tulungan, para pakalmahin yung ating mga pinagdaraanan. O hindi tayo iniiwan ni Jesus at hindi tayo pinababayaan ni Jesus. Paparating nga siya para tumulong. Kailangan lang natin makita at buksan ang ating mga mata na naririyan siya. At kailangan natin lang i-acknowledge na siya, si Jesus. Si Jesus parating, siya yun. At pakinggan lang natin mabuti, ano ang sinasabi ni Jesus sa atin? Huwag tayong matakot. Kasama natin siya. Amen?